Hello guys! Tayo ay gagawa ng daing na tilapia. Ito nga pala yung mga ginamit kong ingredients. Kalamansi, bawang, yan, magic sarap, bechin, paminta, at syempre yung toyo. Ayan. Nakita nyo kung paano siya gawin. Minarinate ko po muna in the whole night. Then, tsaka ko ito ibinilad sa araw. Ito ay nilinisan muna at syempre hiniwa sa gitna para matanggal yung dumi. At syempre dapat malinis na malinis ang ating tilapia. Ayan, nagdagdag nga pala ako ng maraming bawang. At tapos naghiwa-hiwa na rin ako ng kalamansi para yun ang imimix ko sa pagmamarinate ko. Parang kumbaga pag nagmarinate tayo ng karne ay toyo at kalamansi na may bawang, then may mga magic sarap, bechin, at syempre black ground pepper. So yan guys, hiniwa-hiwa ko yung kalamansi. Pero bakit nga ba tilapia is what we call St. Peter fish? Yan yung nakalagay dyan sa aking content. Kasi ika nga ayon sa gospel, sa Biblia ng gospel na verse ay humiling si St. Peter kay Papa Jesus ng kanyang makakain na nasa dagat. So ang binigay naman ni Papa Jesus ay tilapia. Kasi si St. Peter ay humiling ng makakain na pwede niyang iluto. Yun yung tawag doon. Kaya, ano yung nakuha ni St. Peter? Tilapia. Yun yung nakuha niya, tilapia. Kaya tinawag na St. Peter fish kasi siya yung nakakuha sa dagat ng tilapia na siyang hiniling niya kay Papa Jesus. At, pangalawa, yung, ano ba yun, John Dory na isda, catfish. Yun naman yung pangalawang nilikha sa dagat ni Papa Jesus. Kaya miracle guys. Kaya tinawag na St. Peter fish kasi nga tilapia ang unang-unang nilikha niya sa dagat. Si Papa Jesus ay lumikha ng tilapia. Kaya tinawag na St. Peter fish kasi yun yung nakuha niya. Yun yung nakuha ni St. Peter, tilapia fish. Kaya St. Peter fish ang tawag doon. O diba, naging English niya is St. Peter fish yung tilapia. So, tsaka itong tilapia na to, ito yung cheapest, affordable, kaya ng lahat ng tao. Kaya, maganda rin talaga ito na nilikha ng ating Panginoon. Pero look guys, kung paano gumawa ng daing. Minarinate ko muna ito ng the whole night. Talagang parang kumbaga sa pork chop pag nagmamarinate ka. Ganyan. So yan na yung tilapia. Nilagay ko dito yung malinis po yan guys ha. Nilagay ko dito yung lahat ng ingredients. Ayan. Nilagay ko na yung bawang. Tapos nilagyan ko na rin siya ng toyo. Ayan, makikita nyo guys na malinis po ang mga isda. Tapos lagyan natin ng toyo. Ayan. Lagyan na natin yung kalamansi. Sumunod naman yung magic sarap. Tapos, syempre, yung bechin. Ayan. Tapos, yung paminta. Pinong-pinong paminta. Ayan. At haluin na natin ito. Siyempre, pagka hinalo-halo natin ito, tiyakin na malinis ang ating mga kamay. Ayan, siyempre, naghugas tayo at sinabon-sabon natin ang ating kamay, kaya malinis ang ating pagkakagawa ng ating daing na tilapia. Pero bago dyan, maging daing, siyempre, imamarinate muna natin siya ng the whole night para kumapit po yung lasa.
Ang sarap po talaga guys kapag nabilad po yan ng napakagandang pagkakabilad. Ayan. So, nilagay ko siya sa isang container. Kumbaga dun sa isang box. Ano tawag dun? Basta baunan. Ayan. Ayan, nilagay ko siya dyan. Lahat inayos ko para maging maganda siya. Ayan, at mamarinate siya ng mabuti. Tandaan nyo guys, yung tilapia, ang English nun ay natawag itong St. Peter fish kasi ito yung kauna-unahang nilikha sa dagat ng ating Panginoon na hiniling ni St. Peter. O, tandaan, si St. Peter kasi ang humiling doon sa dagat ang kanyang makakain. So, ang nilikha ng ating Panginoon na unang-una sa dagat ay na isda ay tilapia at ang pangalawa ay yung jundery na isda. Ano jundery na isda? Catfish. So, kaya tinawag siyang St. Peter fish ang tilapia. So, alam niyo na. Nasa Biblia po yan guys. Basahin niyo siya sa Gospel verse. Basta, nalimutan ko na eh. Napanood ko po din kasi yan. Kaya nilagay ko lang po yung pangalan niya dyan. Pero ang ating titulo is Daing na Tilapia. Diba? Daing na tilapia. Sarap-sarap. Ayan, minarinig ko siya. So, napakasarap ng daing na tilapia. Alam niyo ba na bihira lang po ako nakain ng ganito. The way lang po na may nakukuha na mamamingwit po ng aking father. Binibigyan po kami ng ganyan. Galing yan sa malinis na ilog kung saan sila namimingwit. Kasi napapamingwitan nila yan. As in, ang liliit nga lang, kaya ganyan ang ginawa namin. Ginawa namin daing. Kasi masarap pala idaing ang tilapia. Basta tanggalin mo lahat ng tinik dun sa gilid-gilid, tapos yung dumi niya sa loob, para kapag pinirito mo siya, kain na lang ng diretso, walang matirang tinik. Diba sarap? Ayan. Huwag kayong mawawala guys. Ganyan ang ginawa ko para makita nyo. Stay tuned lang kayo dyan. Panoorin nyo hanggang matapos. Ayan. So, yan. Namarinate ko na. Ilalagay ko yan sa loob ng ref. In the whole night. Kaya, tignan nyo po mabuti. Ayan. After mamarinate ko in the whole night, ito na nga pala siya. At syempre, ilalagay na natin siya sa malaking bilao. Ayan. Ayusin po natin para maganda po ang pagkakabilad ng ating tilapia fish. Tilapia is what we call St. Peter fish. So, yan guys, nakikita nyo na pa-circle ako maglagay ng ating minarinate na tilapia. Ang liliit. Hindi ko na pala mabilang kung ilang piraso yan. Basta, sobrang liliit kasi. Stay tuned lang kayo dyan. Watch niyo po kung paano ko siya ibibilad sa araw. Agoy! Ano ba yan? Naghihintay ng aking mga ka-chat. Nagda-notify na naman ang mga nasa messenger ko, guys. Ang hirap talaga mag-record. But this is my own content, own blog. And there's no copyright because this is my own video.
Ayan, di ba? Nag-circle ng aking tilapia fish. Ang dami, ang liliit. Pero ang sarap yun, oh. Sarap kaya fried yan. Ang dami, guys. Sarap magtinda ng ganyan. Pero syempre, hindi paninda yan. Pangkain lang. Almusal, pwede. Panggabihan, pwede. Ganun. Ayan, ang dami pa. O, diba guys, ang daming tilapia. Ang dami nating ibibilad. Kaya, itabi-tabi natin, pagtabi-tabihin at isiksik ang lahat para kumasya. O, diba? Dami guys. Ayan o, pinagtabi-tabi ko talaga siya. As in talaga yung walang ano. Nag-notify na naman ng ibang GC natin, guys. Pasensya na kayo kasi hirap mag-record. Hindi tayo makagawa ng mga content. Ngayon lamang po ulit, pero mayroon pa rin disturbance. So, yan. Ang dami na nating ibibilad. So, yummy. Yummy daing na tilapia. Ang tawag nila salted or dry fish. Pero syempre, daing na tilapia sa Tagalog. Pause ako, guys. Pause ako. Kaya pasensya na, pause ang boses ko dahil sa mga pasaway kong tsunakes. Lagi akong susuway. Stress ang madarets ninyo ng IC. So, yan guys. Okay na. At complete tilapia na. So, tingnan niyo po guys saan ko siya ibibilad. Siyempre, ibilad natin sa maaraw na parte na lugar. Diba? Ayan o. O, nakikita nyo. Siniksik ko talaga lahat. As in, para magkasya. Ang laking bilao na kaya yan guys. Tapos, kukunti pa rin. Hindi pa rin magkasya sa dami nila. Kaya pinagpatong-patong ko na rin yung iba. And then, ayan, pinagdikit-dikit ko na talaga. As in. Tapos, syempre, ilalagay pa rin natin yung kanyang ingredients. Yung kanyang sauce para dumikit pag nabilad yan sa araw. Ayan. O, diba, ang sarap ng marinate natin. Ang dami, guys. So, diba? Ayan. So, ipunta na natin siya. Ibibilad na natin sa araw para pag nabilad po natin in the whole day, yung as in mainit na parte na lugar. Kasi in the whole day, pag nabilad siya mula umaga hanggang hapon, okay na yun guys. Pwede na siyang iprito kinaumagahan or in the night niya, pwede na siyang iprito. So, yan. Dito nga pala natin siya ibibilad, guys, sa taas ng ating garden. As in, pipino garden. Ayan. So, dahil na tilapia homemade, ay napakasarap nga. Thank you for watching.